Kabanata 571. Sa oras na ito, maayos ang paglalakbay. Ang heart-piercing bamboo ay maliwanag na nasugatan sa paghatol ng bloodthirsty golden mosquito pagkatapos ng pag-atake ni Zephyr Khan. Kaya naman, bagamat may mga heart-piercing bamboos pa rin sa daan, walang komprontasyon sa pagitan ng dalawa. Nang maabot ang antas ng heart-piercing bamboo, mayroon na itong kaunting katalinuhan, kaya hindi ito kumpiyansa na mapanatili nito si Zephyr. Di nagtagal, lumipad si Zephyr ng 12 milya. Ang daan pabalik ay hindi katulad ng dati, ngunit mas malapit sa isang kanyan, na napagpasyahan ni Zephyr para sa kaligtasan. Sa 10,000 espiritual na bato sa kanyang pag-aari, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran sa oras na ito. Ang 10,000 espiritual na bato na ito ay malamang na maakit kahit ang puso ng isang dalubhasa sa antas ng espiritu. Sa sandaling pumasok si Zephyr sa kanyan, biglang gumalaw ang katawan niya, tapos unti-unting nanliit ang mga mata niya. Ang mga pupil sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay mabilis na lumiit, na may malamig na liwanag na kumikislap, na may mga patak ng nakakagat na pagpatay. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaki na nakaharang sa daan. Ang kabilang partido ay matipuno at may pambihirang aura. Nagkaroon pa nga ng malakas na pagbabago-bago sa kanyang aura. Nakatayo siya doon na parang Diyos, nakatingin sa kanya. Iron Lion. Hindi inaasahan ni Zephyr na ganito pala ka-haunted ang lalaking ito. Bagamat naramdaman niya ang aura ni Iron Lion na sumusunod sa kanya, wala siyang pakialam. At saka, ang dahilan kung bakit siya nagbago ng landas ay hindi dahil sa takot siya sa Iron Lion. Hindi niya lang inaasahan ang abala ni Iron Lion na ikinagalit ni Zephyr. Zephyr, matagal na kitang hinihintay. Habang tinitingnan niya si Zephyr, may bakas ng mapagmataas na ngiti sa mukha ni Iron Lion, ngunit may bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata habang mabangis na kausap si Zephyr. Talaga. Walang kwentang sabi ni Zephyr. Hindi ko alam kung anong uri ng masasamang pandaraya ang ginamit mo noong nakaraan, dahilan para mapahiya ako ng husto sa pagpupulong. Hindi lang iyon, ngunit naging sanhi ka rin ng pagkawala ng mukha ko sa harap ni Fan Fengyi. Sa makatuwid, dapat kang turuan ng leksyon. Ngayon, hahayaan kitang tabyusan ang iyong mga pagkakamali. Breakout. Inilabas ni Zephyr ang dalawang salitang ito habang nakatingin siya sa Iron Lion. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na umikot ang mukha ni Iron Lion at umungol ito ng malakas habang mabilis na winawagayway ang kamay. Kaagad, isang Golden Jade God Ray ang kumislap at nag-transform sa isang napakalaking Golden Jade na banal na bundok na walang awa na idiniin si Zephyr. Matapos putulin ang layo na daan-daang metro, dumating ang Iron Lion sa isang kamangha-manghang bilis. Ang sword focus ay umikot sa paligid ni Zephyr tulad ng unang butil ng God Ray mula pa noong simula ng langit at lupa. Itinaas ni Zephyr ang kanyang palad na parang espada at marahas na tinadtad. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Boom! Ang liwanag ng espada ay kumislap at puno ng talas. Sa isang iglap, nabasag nito ang Golden Jade Divine Mountain ng kalaban. Sa oras na ito, gusto na ni Zephyr na patayin ang Iron Lion. Hindi siya umiwas, at ang bilis niya ay mas mabilis pa sa kalaban niya. Ano? Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Iron Lion. Last time, natalo siya kay Zephyr nang hindi maipaliwanag, pero sa loob-loob niya, naisip niya pa rin na aksidente lang iyon. Ang isang Zephyr ay nasa level 6 agility lamang, na kung ihahambing sa kanyang level 9 agility cultivation. Ngunit ngayon,
Natalo na siya ni Zephyr sa isang galaw, na ikinagulat niya. Mamatay. Kinasusuklaman siya ni Zephyr ng labis. Lumaki ang kanyang pagpatay, at nagpakawala siya ng mahabang alulong habang itinaas muli ang kanyang kamay. How dare you? Umuungal ang Iron Lion habang pinakawalan niya ang kanyang Golden Jade Divine Skill sa sukdulan. Ang kanyang mga kamay ay napunit sa kalangitan nang sinalubong niya ang pag-atake ng direkta. Buzz! Ang ningning ng espada ay natipon upang bumuo ng isang katamtamang laki ng palm print, ngunit ito ay kasing talam ng isang espada. Direkta nitong tinamaan ang kalaban. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Boom! Ang makapangyarihang spirit breaking sword palm ay ganap na ngayong naintindihan ni Zephyr. Kapag ito ay ginamit, ito ay nababaluktot bilang isang braso. Ito ay may kakilakilabot na mapanirang pag-aari para sa tunay na enerhiya na nagpoprotekta sa katawan, at ang Iron Lion ay pinalipad sa isang iglap gamit ang kanyang nagtatakang mga mata. Puff! Matapos ang pagluwa ng isang subo ng sariwang dugo, ang mga mata ni Iron Lion ay napuno ng kawalang paniwala habang ang kanyang katawan ay marahas na pinalipad. Kabanata 572. Buzz! Ang malakas na liwanag ng espada ay natipon. Hindi siya basta-basta bibitawan ni Zephyr. Ang kanyang katawan ay sumandal muli, tulad ng isang malaking dragon. Patuloy na kumukulo ang kulog at kidlat sa kanyang paligid, at patuloy na kumakawi ang kanyang mga palad. Si Iron Lion ay hindi lamang nagulat, ngunit natakot din. Si Zephyr sa kanyang harapan ay lampas sa kanyang orihinal na pangunawa. Naisip niya na bagamat nawalan siya ng dignidad ni Zephyr sa pulong, aksidente lang iyon. Kung inatake siya ng level 6 agility na si Zephyr, maaari niya itong patayin gamit ang isang kamay. Hindi niya akalain na mapapalipad siya ni Zephyr gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Siyempre, kung alam niya na pinatay ni Zephyr ang dalawang nakakatakot na alipin ng dragon mula sa Little Dragon King Manor, hindi sana siya nasa ganoong dilema. Ang bawat isa sa kanila ay nasa level 9 agility, pabayaan na ang dati. Ang kasalukuyang Zephyr ay mas makapangyarihan, at ang Spirit Breaking Sword Palm ay may nakakatakot na epekto na nagpilit sa kanyang kalaban na umatras. Magwala. Golden Jade King Feast. Dalawang malalaking ginintoang at jade na kamao, tulad ng shower ng mga bituin, ang mabilis na tumama, sinusubukang iwaksi si Zephyr. Humph! Ngumuso si Zephyr sa mahinang boses, hindi nagbabago ang mukha. Siya ay tulad ng isang divine sword na nakabuka, puno ng talas. Kahit saan siya magpunta, mayroong isang matalas na espada na focus na hindi magagapi. Sword focus. Hindi mo lang naintindihan ang fist focus, kundi pati ang sword focus. Mababaliw na ang Iron Lion. Ang binata sa kanyang harapan, na itinuring niyang walang tao, ay nakaintindi ng dalawang uri ng focus sa parehong oras. Paano ito naging posible? Boom! Sa susunod na sandali, ang kanyang dalawang kamao ay pinutol ng Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr, ngunit ang kanyang sword energy ay hindi nabawasan. Isang palm print ang lumipad at tumama sa dibdib ng kanyang kalaban. Puff! Sa pagsabog ng sariwang dugo, naramdaman na ng Iron Lion na tila dumanas ng matinding suntok ang kanyang katawan. Halos mabaliw siya sa matinding sakit. Sa ilalim ng matinding sakit, tuluyang nawala ang Iron Lion sa kanyang fighting spirit. Ang pag-atake ni Zephyr ay talagang binaliwala ang kanyang tunay na lakas ng proteksyon at agad itong nabasag. Anong uri ng martial art ito? Mamatay. Inipon niya ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya ni Zephyr nang walang ekspresyon. No. Zephyr,
You can't kill me. Ako ang successor ng Divine Body Sect. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng akademi ko. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay malinaw na walang kapangyarihang pumipigil kay Zephyr, at ginawa pa nitong mas malinaw at mas mayaman ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Zephyr. Mamatay. Iyon ay ang salitang, mamatay, muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas naging determinado ang tono ni Zephyr. Gamit ang isang kaway ng kanyang palad, ang Spirit Breaking Sword Palm ay agad na nabasag ang kanyang Body Protection True Energy. Ang Body Protection True Energy ng Golden Jade Divine Skill ay nagdala ng ginintoang at Jade Splendor. Ang mga nabasag na light spot ay lumutang na parang mga snowflake, habang ang isang palm print na naglalaman ng sword focus ay tinadtad pababa. Pakiramdam niya ay napakatalam ng aura at napunit ang langit. Sa sandaling ito, talagang natakot siya, hanggang sa puntong mas lalo siyang natakot kay Zephyr. Buhayin mo siya. Sa sandaling ito, isang paos na boses ang lumabas. Bahagyang napangiwi si Zephyr dahil sa boses, at saglit ding tumigil ang palad niya. Pagkatapos, isang maliit na figure ang bumungad kay Zephyr at biglang lumitaw sa harap ng Iron Lion. Sa susunod na sandali, ang kanyang kamao ay tumangay na parang meteorite at bumangga sa Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr. Kabanata 573. Rumble. Ang dalawang malalakas na puwersa ay kumalat sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pagbagsak at pagyanig ng lahat ng bagay sa kanilang paligid. Sa lumilipad na alikabok, isang malabong figure ang nakaambang sa alikabok, at bahagyang napangiwi si Zephyr. Ho! Nang sumunod na sandali, nawala ang alikabok sa kanyang paligid, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Babae. Iniisip ang marilag na aura ng galing sa pagsuntok ngayon, hindi napigilan ni Zephyr na mapaiyak sa gulat. Siya ay maliit at mas maikli kaysa sa isang ordinaryong babae, ngunit siya ay mukhang perpekto. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang kanyang magandang mukha ay kaakit-akit. May isang uri ng determinasyon sa kanyang magagandang mata. Mahirap isipin na nilabanan niya ang Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr. Gayunpaman, siya ay tila 17 o 18 taong gulang lamang. Bata pa siya, pero parang malaking bato ang buong katawan niya. Sa partikular, ang hangin sa paligid ay tila naging medyo matamlay nang lumitaw siya. Ito ay sanhi ng pagpigil ng kapangyarihan. Ang babaeng ito. Napakalakas. Nagmuni-muni si Zephyr sa kanyang puso. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay hindi tumigil sa pagtakbo dahil dito. Hindi naman natakpan ang nakapatay na focus sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malamig habang nakalock sa Iron Lion, na nasa likod niya. Pinakamatandang senior sister. Sa paningin ng babaeng ito, isang kaaya-ayang sorpresa ang agad na lumitaw sa mukha ng Iron Lion. Gayunpaman, mayroong isang hindi may tatagong pahiwatig ng pagkamahiyain sa sorpresang ito. Napakalaking ipinagmamalaki ng Iron Lion na talagang magpakita ng mahiyaing ekspresyon sa maliit na babaeng ito, na naging dahilan upang tumaas sa isang bagong antas ang paghatol ni Zephyr sa babaeng ito. Bumalik ka at paparusahan kita. Unti-unting lumabas ang paos na boses ng babaeng tinatawag na eldest senior sister. Bagamat paos ang boses niya, may dala itong espesyal na alindog na mahirap kalimutan. Ang kabilang panig ay tumingin kay Zephyr na may isang pares ng determinado at magagandang mata. Salamat sa pagtulong sa Divine Body Sect na turuan ng leksyon ang walang kwentang disipulong ito.
Nagpasalamat si Yan Jiu dito. Ang babaeng nagngangalang Yan Jiu ay nagsalita sa seryosong tono. Yan Jiu. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Ang pangalan na ito ay medyo kakaiba at medyo panlalaki. Eldest senior sister, gusto akong patayin ni Zephyr. Tumahimik ka. Ang Iron Lion sa kabilang panig ay sumigaw ng malakas, ngunit naputol ito ni Yan Jiu. Nagsalubong ang mala-espada na kilay ng kabilang partido, na nagbibigay ng kakaibang ganda. Gusto mo siyang iligtas. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, tumingin kay Yan Jiu, at dahan-dahang sinabi. Napakalakas ng babaeng nasa harapan niya. Ayon sa pagtatansya ni Zephy, bagaman siya ay isang babae, hindi siya mas mababa kay Tian Buzi ng Mount Shuangkong. Dapat ay malapit na siya sa spirit realm. Kahit na siya ay lumaban sa kanya, Zephyr ay kailangang magbayad ng isang mabigat na presyo upang talunin siya. Bukod dito, kung ang kabilang partido ay nagtataglay ng isang tiyak na lihim na pamamaraan at gustong tumakas, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gusto niyang patayin ang Iron Lion. Kung sumuko siya, tiyak na magiging malaking problema ito sa hinaharap. Ako, si Yan Jiu, ay kailangang ilayo siya. Kahit na gumawa siya ng libu-libong pagkakamali, siya ay disipulo pa rin ng aking Divine Body Sect. Sana ay maunawaan mo. At saka, ang aking Divine Body Sect ay hindi nais na maging iyong kaaway. Kabanata 574. Bahagyang ngumiti si Yan Jiu. Ang kanyang magandang ngiti ay nakakalasing, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpaisip kay Zephyr na mabuti. Patuloy na gumagawa ng mabilis na friction sound ang Spirit Break ang sword palm. Sa susunod, mamamatay na talaga siya. Sa wakas, pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahang ibinuka ni Zephyr ang kanyang bibig at tumalikod para umalis. Eldest senior sister, bakit hindi mo siya pinigilan? Sa iyong lakas at ancient draconic bloodline of the saintly being of King Kong, mapapatay mo siya. Siguradong marami siyang nakinabang sa pagpunta sa Eternal Mountain. Kung pipigilan mo siya, tumahimik ka. Sumimangot siya at sumigaw ng malakas. Isang dakilang kamahalan ang pinakawalan sa kanyang katawan, at isang malaking aparisyon, multo ang bumangon sa kanyang likuran. Habang kumikislap ang aparisyon, multo, ang rumaragasang alon ay naging sanhi ng patuloy na pagyanig ng kawalan, at ang mga bitek ay kumalat na parang basag na salamin. Ang aparisyon, Phantom ay bahagyang nakikilala. Tila naka-cross-leg ito, ngunit matipuno at makapangyarihan, parang natutulog. Kapag ito ay bumangon, ang mga bundok ay guguho at ang lupa ay mabibitak. Ito ay malinaw na ang ebolusyon ng King Kong bloodline. Sa napakalakas na aura, kahit na ang Iron Lion ay palaging mayabang, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano sa sandaling ito. Sa harap ng napakalakas na aura, nanginginig ang buong katawan niya. Sa tingin mo ba ay isang simpleng tao ang taong ito? Ang lakas ng espada ngayon ay may isang uri ng kakilakilabot na focus ng espada. Hindi lang iyon, ngunit nararamdaman ko na may ibang uri ng kapangyarihan na nakatago sa kanyang katawan. Hindi ako sigurado kung maaari kong alisin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ang taong ito ay mga 15 o 16 na taong gulang lamang at may napakataas na tagumpay. Sa hinaharap, siya ay mas nakakasakit ng gayong tao. Lalong naging galit ang tono ni Yan Jiu, at may isang uri ng pagsaway sa kanyang boses. Ngunit sa harap ng galit na dagandong ni Yan Jiu, ang Iron Lion ay hindi nang ahas na magsalita. Wala pang isang taon ang natitira. Samahan mo akong magtanim. Habang nagsasalita,
muling tumingin si Yan Jiu sa direksyon kung saan umalis si Zephyr at saka umalis kasama ang Iron Lion. Gayunpaman, nang umalis sila, hindi nila nakita na may isang figure na unti-unting nawawala sa isang lihim na sulok. 12-12 kilometro ang layo. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr, at nanliit ang kanyang mga mata. Saintly being of King Kong. Ngayon lang, bago siya umalis, nakabaril siya ng Winged Serpent clone. Sa isang banda, ito ay para sa kapakanan ng kaligtasan, at sa kabilang banda, ito ay para sa pagsilip ng ilang impormasyon tungkol kay Yan Jiu. Iniisip ang natutulog na aparisyon, phantom sa likod ni Yan Jiu. Hindi napigilan ni Zephyr na mapabuntong hininga sa lakas ng aparisyon, multo na ito. The saintly being of King Kong, what a domineering name. Itong Yan Jiu ay isang babae, ngunit siya ay talagang iginagalang bilang senior sister. May kaunting alam si Zephyr tungkol sa Divine Body Sect. Sa mga taong ito, ang pinakamalakas na disipulo sa bawat henerasyon ay tinawag na panganay na senior brother, at ang babae ay tinawag na eldest senior sister. Sa madaling salita, ang Divine Body Sect ay isang academy na ang katayuan ay nahahati sa lakas. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas sa pagitan ng aking Ancient Draconic Way at ng King Kong Saintly Being. Habang nag-iisip, patuloy na sumulong si Zephyr. Ngayon ay may naisip siyang mahalagang bagay. Kailangan niyang maghanap ng medyo ligtas na lugar para makapagpahinga. Nagmamasid at nanunood. Naka-crossleg si Zephyr sa isang futon na may seryosong ekspresyon sa mukha. Maingat niyang tinitigan ang kakaibang inukit na kahoy sa kanyang kamay. Ang wood carving na ito ay nakuha sa lungsod noong nakaraang pagkakataon. Noon, tiyak na dahil sa kakaibang eskulturang gawa sa kahoy na ito kaya nagkaroon ng sama ng loob sina Zephyr at Iron Lion sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit binili ni Zephyr ang kakaibang inukit na kahoy na ito ay hindi dahil sa isang panandaliang pagtaas, at hindi dahil ito ay kakaiba, ngunit dahil sa pakiramdam niya na ito ay parang isang banal na bagay sa kanyang memorya. Kabanata 575. Habang patuloy na nangangapa ang kanyang palad, maraming araw nang pinagmamasdan ni Zephyr ang kakaibang inukit na kahoy sa kanyang kamay. Nitong mga nakaraang araw, hindi na mabilang na beses niyang ginalugad ang kakaibang pag-ukit ng kahoy, ngunit wala pa rin siyang nakita. May mali ba talaga? Walang magawa si Zephyr. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang kakaibang kahoy na eskultura sa storage ring. Gayunpaman, sa sandaling ito ay ilalagay na, natural na lumawak ang isip ni Zephyr. Sa susunod na sandali, ang espiritu ng enerhiya ni Zephyr ay tila nag-apoy at biglang sumugod palabas. Isang kakaibang ripple ang biglang nagsimulang magkagulo habang ang espiritu ng enerhiya ay pumasok ng mas malalim. Pagkatapos, binalot nito ang kaluluwa ni Zephyr. Itong pakiramdam. Si Zephyr, na nawalan ng pag-asa, ay biglang nag-alab ng pag-asa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay tama ang kanyang orihinal na ideya. Habang lumalalim ang enerhiya ng espiritu, sa wakas ay naramdaman ni Zephyr na sa kaibuturan ng kakaibang eskulturang kahoy na ito, isang kakaibang pagbabago ang mabilis na nakuha niya. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, dahan-daang naglabas ng bibig si Zephyr ng maputik na hininga. Sa susunod na sandali, isang bakas ng espiritong enerhiya ang mabilis na lumundag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang espiritong enerhiya na ito ay malalim na nakatatak sa kakaibang eskultura na gawa sa kahoy, na para bang ito ay isang tatak. Pagkatapos, mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri, at mabilis na tumulo ang isang patak ng dugo na may malakas na sigla sa kakaibang eskulturang kahoy.
Sa isang kisap mata, nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang kakaibang eskulturang kahoy na ito. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagsimulang lumabas mula rito. Ang liwanag na ito ay may dalang misteryosong espiritu na dumaloy sa hangin at naging mahabang ilog. Pagkatapos, habang ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag, isang buhay na aura ang lumitaw sa kakaibang kahoy na eskulturang ito. Habang lumalakas ang aura, nagsimulang maging malinaw ang mga facial features sa wooden sculpture. Ang nakakaloka, ang mga facial features ay parang si Zephyr. Tulad ng inaasahan. Lihim na natuwa si Zephyr. Ang patak ng dugo na kanyang tinulo ay tuluyan ng sumama sa loob ng eskulturang gawa sa kahoy. Sa isang pag-iisip mula kay Zephyr, naramdaman niya na mayroong isang kahanga-hangang koneksyon sa pagitan niya at ng kakaibang eskultura na gawa sa kahoy. Swoosh! Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang isip, ang kakaibang inukit na kahoy ay biglang sumugod sa katawan ni Zephyr. Matapos makapasok sa katawan, ang kakaibang eskultura na gawa sa kahoy ay tila naging kawalan, na naging dahilan upang mahirapan itong makita. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Zephyr ang pagkakaroon nito. I didn't expect it to be this thing. I'm so lucky. Nang maayos na ang lahat, hindi mapigil ang mapangiti ang sulok ng bibig ni Zephyr. Sa oras na iyon, hinala niya na ang kakaibang inukit na kahoy na ito ay mahirap paniwalaan hanggang sa ito ay talagang pino. Ang bagay na ito ay tinatawag na death puppet. Ito raw ay pag-aari ng Papay na sekta, na nawasak mula pa noong unang panahon. Dati sikat ang puppet sect. Kahit na ang Papay na sekta ay maaaring hindi makapangyarihan, ang mga disipulo ng The Academy ay may maraming mga puppet. Ang mga puppet na ito ay gawa sa ginto at bato, at ang mga makapangyarihang puppet ay inukit mula sa mga bihirang kayamanan. Napakahalaga nila. Nabalitaan na ang Divine Armor Sect ay isang sangay ng puppet sect noon. Walang nakakaalam ng dahilan ng pagkawasak ng puppet sect. Gayunpaman, bagamat ito ay nawasak, marami sa mga legacies nito ay nakatago sa The Ethereal Land, na naglalaman ng ilang mahahalagang puppet.